Update muna nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas Pilipinas, laban ng Gilas Pilipinas kontra Iraq. Do or die game. Sino kaya ang papasok sa qualification to quarterfinals? Samantalang si Coach Yeng Guiao may sinabi sa Gilas Pilipinas. Ano kaya iyon? Ngunit bago nga tayo magpatuloy, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Pakipollow na rin ang aking Facebook page na Pinoy Viral Sports Official. Maraming salamat. Do or die game na nga ang mangyayari sa magiging laban ng Gilas Pilipinas kontra sa Iraq bukas. Ito na nga ang huling pag-asa ng bawat kupunan na makapasok sa elimination to quarterfinals dahil pareho ngang wala pang panalo ang Gilas at ang Iraq. Ang Iraq nga ay natalo sa kanilang unang laban kontra sa New Zealand sa score na 178. Sa pangalawang laban naman nila ay talo pa rin sa Chinese Taipei sa final score na 60-87. At ang Gilas Pilipinas naman ay natalo sa kanilang unang laban kontra Chinese Taipei sa final score na 95-87. At natalo din sa New Zealand sa final score na 86-94. So far ay sila na lang ang hinihintay na makakuha ng panalo upang umusad na sa qualification to quarterfinals at quarterfinals. Kaya naman kailangan talagang manalo ng Gilas Pilipinas bukas upang umusad pa sa FIBA Asia Cup. Pagdating naman sa import ay lamang pa rin si Justin Brownlee kumpara naman dito kay Demario Mayfield. At pagdating sa experience ay lamang na lamang ang Gilas Pilipinas dahil napakarami na nating appearance sa FIBA Asia Cup. At kung mananalo nga ang Gilas Pilipinas kontra sa Iraq, uusad na tayo sa elimination to quarterfinals kung saan ang makakaharap natin posibleng ang Saudi ang host country. Tinalo kasi ng Saudi ang Jordan sa final score na 77-73, kaya naman nakuha ng Saudi ang second o third spot. At kapag nakaharap ng Gilas Pilipinas ang Saudi, paniguradong home court advantage, pati mga fans ay papabor sa Saudi. Ngunit mas marami pa ring fans ang Gilas Pilipinas, kaya nga lang ay makakaroon siguro ng lutong Saudi, wag naman sana. At kailangan lang bantayan yung mga shooter ng Saudi dahil dyan nga nila tinalo ang Jordan sa kanilang outside shooting. At bukod nga dito sa Saudi, posible ding makaharap ng Gilas Pilipinas itong Jordan. At kung tatanungin nga ang SBP, mas maganda nang makaharap itong Jordan dahil unang-una, tinalo na ng Gilas Pilipinas sa nangyaring tune-up game itong Saudi. At bukod pa doon ay dihamak naman na mas malakas pa rin ang lineup ng Gilas Pilipinas kontra naman dito sa Saudi dahil wala nga silang Ronde Hollis Jefferson na halos yun lang ang umi-score para sa kanila. At kung sakali ngang makasurvive ang Gilas Pilipinas sa qualification to quarterfinals, dediretso na sila sa quarterfinals kung saan nag-aabang ang mas mabigat na kalaban. Nasa 80 at 90% kasi na makaharap ng Gilas Pilipinas sa quarterfinals ang number 1 at champion sa FIBA Asia Cup na Australia. Yan talaga ang mabigat na laban ng Gilas Pilipinas at dyan talaga masusubukan kung hanggang saan ba ang Gilas Pilipinas. Ngunit kung ating babalikan ay ang Gilas Pilipinas ay sanay na dyan dahil habang gumagaling ang kalaban ay lalong lumalakas ang Gilas Pilipinas, kagaya na lamang ng pataubin nila ang number 5 sa buong mundo na Latvia. At kapag nakaharap na ng Gilas Pilipinas ang Australia sa quarterfinals, ang kailangan lamang bantayan yung mga outside shooting o yung mga tirador ng Australia dahil dyan nga sila kumukuha ng kanilang mga puntos sa mga tira sa labas. Kaya naman abangan na lang natin kung magbabago pa ang magiging performance ng Gilas Pilipinas at kung makakapasok pa sila sa quarterfinals. Samantalang sa ibang balita naman, marami naman ang nagsasabi na mas deserve daw ni Jordan Heading na pumasok sa Gilas Pilipinas kumpara naman daw dito kay Calvin Oftana. Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section. At ito namang si Coach Yeng Guiao may sinabi noon sa Gilas Pilipinas. Alam naman nating lahat na naging head coach din ng Gilas Pilipinas itong si Coach Yeng Guiao at alam niya
kung paano o kung gaano kahirap mag-coach sa international at alam niya rin ang galawan ng mga players. Kaya naman hindi niya maiwasang magkomento sa programa ng Gilas Pilipinas at gayon na rin sa mga Gilas player. Ang sabi nga ni Coach Yeng Giao, iwan na tayo. Masakit mang aminin pero meron na tayong ganung faktor na medyo iwan tayo sa Asia. Sa PBA ang gagaling ninyo, dito sa international ang tatangan ninyo.